Po, maririnig natin ang tinig ni Von Belinario ng TV5 Digital. Magandang araw po. Grabe, na-pressure ako kasi dalawang batikan po yung sinundan ko. So ang tanong ko ay para sa mga bida ng ating serye, kila Joseph, Heaven at Jerome. Paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter bilang sila Carmela, Carmelita, Juanito at Leandro? Kasi huli natin pag-uusap, story 1 pa lang, hindi pa kayo nagsisimula sa filming. So ngayon na nagsimula na kayo at ongoing yung filming, paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter? Sa akin, sinapuso ko nung paggawa ko. First time kong ginawa sa karir ko yung enumerate ng karakter, ng nuances. Usually kasi na-memorize ko na yan sa utak ko pagdating sa set, gano'n na. Pero ito, simula nung dito, nabasa ko na nung kalahati ng nakaraan pa. Habang sinasabay ko sa script, ginagawa ko lang ng karakter, kung paano lahat, nalagay sa script ko, binubayan ko. Ultimo sa pag-good morning pa lang, Tagalog ko nang ginagawa sa kanila. Yung pagbiruan kay Heaven, kina-direct, pag-ipag-usap, nagiging mas malalim yung Tagalog at naisa-puso ko siya in a way na tinitignan ko kung paano niya tignan yung mga bagay. As simple as yung eksena natin kahapon na kay Sampaguita. Kahit wala pa doon sa Sampaguita, iniisip ko talaga sa Sampaguita, ano yung pakiramdam na matagal mo siyang hindi nakita. Pagkatapos ng Tessa sa San Ildefonso, talagang pinuntansya. Mga ganun, yun more than sa akin. Talagang tinitignan ko kung ano yung nakikita nila. Joseph, Leandro? Actually, hindi pa ako nagsisimula mag-taping. But, bukas. Yeah, bukas daw. But yeah, it's the same thing, you know. The more na hindi pa ako nag-taping, iniisip ko lang, well, at least I have more time to prepare. And it's such a luxury na, you know, marami akong time. Kasi hanggang ngayon, binubuo ko pa rin yung karakter ni Leandro. Iniisa-isa ko ang bawat karakter, kung ano bang relasyon ko sa mga, you know, sa mga karakter na yun. And paulit-ulit ko rin binabasa yung script kasi ito ang unang proyekto na mahihirapan akong mag-adlib kasi napakalalim ng mga Tagalog. So hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko yung just mga previous projects ko. And yeah, I'm very thankful kasi ibang challenge yung kinakaharap ko ngayon. And yeah, I'm just really excited and so eager to start. Inibining Heaven? Hello? Sa akin po kasi, 10 days na po kami nag-shoot. So, ano po kasi ako even sa mga iba kong characters, sa mga first 2 days, doon ako medyo nangangapa. Pero pagdating ko po kasi ng set, I make sure na parang natural na siya. Pag nakadamit na po ako, pag nagbabasa na po ako ng script, pagkasama ko na po yung mga ibang characters na nakadamit din, parang it comes naturally. So, ganun po ako Direct, curious po kami kasi syempre malaking porsyento ng story ay medyo period. Paano nyo dinirect yung mga millennial actors natin? At be in the period scene, kumbaga? Dalawang aspeto yan. Ang una, which I think is the easier one, is yung ang pagkilos, the demeanor, the mood, the tone ng mga panahon yon, at paano gumamit ng mga bagay na usually ginagamit natin ngayon ng parang baliwala lang na ng mga panahon na yon ay may ibig sabihin. Kunyari, ang pagpaypay ng mga babae, paano nila ginagamit, gaano kadalas, para saan, kung sino lang ang pwede gumamit, mga ganun. That's the easier one because sabihin mo lang yun, i-guide mo lang yun, then it becomes easier. The more challenging and difficult one is to prepare them para dun sa journey ng character nila. Kasi ang lawak lalo na sa character ni Carmela na magsisimula sa panahon ngayon
will travel in time, tapos babalik, at hindi pa tapos, may iba pang journey yon. So kung saan pupunta. Yung ganong preparasyon. First time ko nakatrabaho si Jerome tsaka si Heaven. So alam nilang makulit ako sa pinakamaliliit na bagay. Ngayon na-discover nila na para sa akin, ang isang emosyon iba't ibang level, iba't ibang nuance, iba't ibang view. So habang tumatagal, na dinidirect ko sila, nagkakaroon kami ng common language. So mas naiintindihan nila ngayon, mas bumibilis, pero whether mabagal o hindi, bilang director, ang pinakamahalaga sa akin lagi, tama ang puso I will always go back to that Tama ba ang nararamdaman? Sincero ba ang nararamdaman? Kasi kahit tama ang kilos mo, at tama ang costume mo, at napakaganda ng ilaw natin, di ba? Yung cinematography ng trabaho, napakaganda talaga. At ang ganda ng bihis, kung mali ang puso, may diskarilyon So lahat ay laging nagsisimula sa puso. Dahil sa buong araw na namin ginagawa, mas yon ang nakakasanayan nila. So when they talk about characters, or we talk about characters, we don't talk about the looks, the demeanor, the tonality, not just that. We talk about the heart and the journey. Yon ang mas mahalaga. Talaga naman pong kaabang-abang. Maraming salamat po ang pabuhay. Salamat po, TV5 Digital. Susunod si Alan Zancon ng Stars Photo at Abante Tonight. Good afternoon, everyone. Congratulations. Direct, congratulations. Yes, thank you. Yung first song to Binibining Mia. So, congratulations, naging series yung What At alam mo. Tapos, ang tanong ko, ano yung mga na-appreciate mo, yung na-collaboration dito sa mga director, sa writer, and then sa mga cast doing this series para sa Vivo One? Una-una po, gusto ko pong balikan yung feeling nung nag-meeting po kami sa Zoom. And first time ko po mag-meet si Direk. And pati po ang mga writers. Nagbigay po si Direk ng insight about sa I Love You Since 1892. Nagbigay po siya ng guide. Una pa lang po, binigyan din ako ng heads up kung ano po yung mga mangyayari, if ever. At yung time na yun, pakiramdam ko po, isa sa mga dahilan din, kaya po ako nag-guess. Dahil nakita ko po yung passion kay Direk at sa writers that time kung nasa meeting po kami, na mahal ko nila yung story, na binasa ko nila, na marami po silang nakita ang mga bagay na gusto rin po nilang ibahagi sa mga manonood. At nalang din po yung appreciation sa kasaysayan natin, na bihira lang din po matalakay ngayon. Sa pamamagitan po ng isang kwento, bukod sa nasusubaybayan po natin yung pag-ibig sa tao, pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, nasusubaybayan din po natin yung unang panahon kung saan hindi po pantay ang nararanasan na lahat. Doon ko po naramdaman na parang magkakapareho po kami ng pangarap na magawan po ng isang series, ng isang kwento na nagpapahayag po ng damdamin Pilipino. At sa writers naman po, hanga po ako sa kanila kasi ako po yung tipong mabagal magsulat, pero sila po sobrang bilis. At bukas meron na po silang draft. The next day meron akong draft 2. At kitang-kita ko po yung respeto po nila sa material kasi kahit po yung mga linya na naroon, kuha po sa book. Ako pa nga po minsan yung nag-aas kung pwede baguhin na lang. Ganyan. Kasi po yung nasa Wattpad po na sinulat ko kay yung mga programmer, yung kain sa Pilipino. Ayun po, ako pa po yung nag-aas sa kanila. And sila po gumagawa rin po yung writers na research sa mga simpleng bagay, sa kung meron na bang ganitong term noon, kung meron na bang ganitong sakit noon, gano'n. So, doon ko po naramdaman na parang nasa isang bangka po kami lahat. Na sabay-sabay po kami nangangarap na maipalabas po ang isang nobela para po maabot po niya yung mga
question kay Direk. Direk, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo doing this aside dun sa napakalalim ng mga Tagalog na ginagamit nyo dito? Di ba nagkakabulo-bulo yung mga artista nyo sa pagsabi ng kanilang mga script doing this? Hindi. Ang challenge wala dun sa execution Kasi mahusay silang lahat At I'm not exaggerating, mahusay talaga sila. Ang mga challenge simple, bigyan kita ng example. May eksena kunyari all-star cast. So 13 sila. 13 sila magpo-costume ng ganito. Ang init-init. So by the time dumating sila sa set, magre-rehearse ako. Hinta ng rehearsal, pinapawisan na sila. So magpupunan sa ng pawis, magre-retouch siya ng make-up. So mag-take. Pagtapos pag-take, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo. So magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So ang isang eksenang simple pasahe, pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Diba? For example, madaling basahin na, yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. Mabato. So maglalakad si Heaven na nakaganyan. So sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So yung ganung challenges na na walang may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared, they know what they're supposed to do, they listen, they're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Very minor challenges, nothing great. Isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, dinig mo ang ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away. Tapos nag-eksena sila ng drama. You have to cut. Tapos babawin. Little things na hindi naman legal talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado minsan. So yun lang. Thank you. Yung last question to the three cast, tanong ko lang kung paano kayo nakarelate na sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate dun sa character mo, dun sa dalawa? Ayoko po masyadong magbigay ng detalye regarding the characters para sana meron pang surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na readers. Pero naniniwala po kasi ako na like kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun alam ko, na naiintindihan ko na siya kumbaga, na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna namin ng ibang tao bago kami. Regarding kay Carmelita naman, when it comes to love din, sometimes you become a bit selfish. Pero, because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities, diba? And so, I can relate to both. In a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinitignan, yung dalawang character. Si Jerome naman, saka si Joseph. Sa akin, pinakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod, ang laking bagay kasi kung ano ang desisyon ng magulang para sa anak, dapat ang gagawin. Medyo doon ang narelate ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, sa lamesa pa ako. Sumusunod ako talaga sa kanya. Na kahit may sama ko ng Lord, hindi ko napakita, hindi ang ganda ng napunta. So, kasi ganoon din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan niya sunod na pakasalat si Carmelita. Hindi yan. Diba? Hindi niya pinipisiyan.
you. Joseph? I would say sobrang nakaka-relate ko kay Leandro kasi number one, he's very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal, talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niya lahat para makuha yung sino man yung babae niya. And also yung values niya and ang pagmamahal niya, pagbibigay niya importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this. Salamat.